Ang dalawang babaeng yan sa Batangas, nasa pedestrian lane na nga, nasagasaan pa ng motorsiklo. Tumila po ng mga biktima, pati ang rider. Sa Negros Oriental naman, nasa pedestrian lane din ang tatlong estudyanteng nabangga ng motor. Isa sa kanila patay. Ang buong detalye kung din ang aksidenteng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Marcos supporters dumami habang kumonti naman ang mga pro-Duterte base po yan sa latest survey. May paliwanag dyan ng ilang eksperto. Jeep at truck nagkasalpukan sa Sorsogon. 2 ang patay at 15 ang sugatan. Presyo ng gasolina at diesel, halos 3 piso kada litrong itataas ilang oras mula ngayon. Pati ang singil sa toll sa NLEX magtataas din mamaya. Trabahador sa gasolinahan nagpagulong-gulong para makalayo sa customer na biglang nanaga sa Tagum City. Sa Frontline News Abroad, toro sa China, nagwala at nanuwag ng isang lalaki. At Pia Words Back, iniintrikang nagnakaw daw ng kontak para lang maimbitahan sa mga fashion event. Makeup artist ni Miss Universe 2015, tumipensa. Tumawid na nga sa pedestrian lane pero nadisgrasya pa rin. Ganyan pong sinapit ng namatay na estudyante sa Negros Oriental. Sa Batangas, 2 babae rin ang tumilapon ng mabangga ng motorsiklo. Ang mga aksidenteng yan nasa po sa video sa Frontline Report ni Gary De Leon. Pasado 3:00 kaninang madaling araw, makikitang patawid sa pedestrian lane ang 2 babaeng yan sa Malbar, Batangas. Maya-maya, tumilapon ng 2 babaeng nabangga ng motorsiklo. Sugatan din ang rider. Isinugod sila sa ospital at pare-pareho namang nakaligtas. Sa uli, nagkaaregluhan ang magkabilang panig. Sa isa pang CCTV footage na kuha sa Dawin, Negros Oriental noong Biyernes ng gabi, makikita ang 3 estudyanteng tumatawid sa pedestrian lane. Hindi pa sila nakakaabot sa kabilang bahagi ng kalsada nang biglang mabundol nang umaharurot na motorsiklo ang 2 sa kanila. Maswerteng nakaligtas ang isa nilang kasama. Isinugod sa ospital ang 2 nabundol pero dead on arrival ang isa sa kanila. Kinilala ang nasawi na si Jeline Ariola, 18 anyos. Pabalik na sana ang biktima sa eskwelahan matapos bumili ng pagkain sa karinderya. Ang nakabanggang rider, isa palang pulis. Nagmamadali raw siya papunta ng station dahil birthday niya kinabukasan. Nakakulong siya ngayon sa Dawin Police Station. Ang eskwelahan kung saan nag-aaral ang biktima, handa rin daw silang tulungan ng pamilya ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kabi-kabila rin ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng truck gaya sa Sorsogon kung saan 2 ang patay at 15 ang sugatan sa salpukan ng jeep at mixer truck. Yan at iba pa sa Frontline Report ni John Aroa. Wasak ang unahang bahagi ng jeep na ito matapos sumalpok sa isang mixer truck sa Castilla, Sorsogon. Sa lakas ng impact, tumilapon ang ilang pasahero ng jeep. Base sa investigasyon, binabagtas ng jeep ang barangay San Vicente kahapon ng umaga nang biglang sumabog ang gulong nito. Nawalan ng kontrol ang driver at tuluyang sumalpok sa kasalubong na truck. 2 ang patay habang 15 ang sugatan. Kritikal ang lagay ng jeepney driver. Ayon sa pulisya, bukod sa overloaded ang jeep, mabilis din daw ang takbo nito. Patuloy ang investigasyon. Sa Pinamungahan, Cebu, nayupi ang sasakyang ito matapos bumangga sa 10-wheeler noong Sabado ng madaling araw. Sakay niyan ang 4 na aeronautic students. Galing daw silang inuman bago maaksidente. Kwento ng truck driver at ang ilang nakakita, mabilis ang takbo ng MPV nang bigla itong mapunta sa lane ng truck. Patay ang 3 estudyante, nagpapagaling naman sa ospital ang isa. Pinag-aaralan pa kung idedemanda ang truck driver.
Sa Antipolo, Rizal, kitang bumulusok ang generator set hanggang sa tumama sa poste at napabagsak ang poste. Muntikan pang tamaan ang isa nakahintong tricycle sa kanto. Ayon sa Antipolo City Police, kumalas ang genset mula sa trailer truck na papuntang Cavite. Nagsagawa na rin ng clearing operation sa lugar. Pinaghalong antok at alak ang punot dulo ng disgrasya sa Tanawan, Batangas. Sa kuha ng CCTV, pasado 3:00 ng hapon kahapon, makikitang nag-slow down ang isang tricycle nang biglang salpukin ng SUV. Bukod sa tricycle, 6 pang sasakyan ang inararo. Sugatan ang tricycle driver at isang siklista. Aminado naman ang SUV driver na ilang araw na siyang puyat dahil sa kakatrabaho at nakainom pa. Naharap siya sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Pugad daw ng kalaswaan ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga at sa Bamban, Tarlac. Bukod kasi sa pambubudol, nagla-livestream din daw doon na mga kahalayan at gumagamit pa ng sex toys. Nasa Frontline balitang yan, Rainiel Pawid. Hindi lang sangkaterbang cellphones at computer ang nakita matapos halugugin ang mga Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Nadiskubre rin ng PAOK ang mga sex toys sa ilang kwarto. Ito raw ang patunay na nagsasagawa sa mga Pogo Hub ng live sex streaming na may malalaswang role-playing. Hindi man humarap sa kamera, hawak na ng PAOK ang testigong nakakita umano ng mga kalaswaan, partikular sa Porac Pogo Hub. Ang testigo rin ang nagsabi umanong magkakilala si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at ang Pogo Godfather na si Lyung Dong. Marami pa raw ibang detalyeng ibinahagi ang testigo sa ugnayan ni Go at ilang Pogo Big Boss. Pero ayon sa PAOK, hanggang ngayon nag-aalangan sila sa kredibilidad ng testigo. Isinasa ilalim pa raw nila ito sa mas malalimang background checking. Naniniwala si Senador Risa Hontiveros na isa si Liu Dong sa mga nasa likod ng pagpapatayo ng mga Pogo Scam Farm sa Pilipinas. Una nang sinabi ng kampo ni Go na hindi konektado ang dating alkalde sa anumang pagtatayo ng Pogo sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Parehong pinabulaanan ni Senator Bongo at Ronald Bato de la Rosa ang akusasyong may reward system noong Duterte drug war. Pero ngayon pa lang, nilinaw na ni Bongo na wala siyang kinalaman sa mga anti-drug operations. Narito ang aking report. Tinabla ni Senator Bongo ang akusasyong may reward system sa kada mapapatay sa Duterte drug war. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. Kasunod yan ang alegasyon ni retired Police Colonel Royina Garma sa pagdinig ng House Squad Committee. Base sa inilabas sa drug war diagram ni Garma, si Senator Bongo ang isa raw sa mga pinagkakatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ipatupad ang Davao-style drug war sa buong bansa. Ang kanang kamay ni Go na si alias Muking ang nakatoka raw sa paglalabas ng reward money. Iimbitahan sa susunod na pagdinig si alias Muking. Pero ngayon pa lang, giit ni Go, wala siyang kinalaman sa drug war kahit pa siya ang Special Assistant to the President noon. Hindi naman po maiwasan na ako yung tinatawag parati ng Presidente. Halika rito, i-arrange mo mga meetings. Pero hindi po sa operations ng war on drugs. Handa raw siyang humarap sa investigasyon ng Kamara. Pinag-aaralan na rin daw ng legal team ni Senator Bongo kung pakakasuhan ba niya si retired Police Colonel Garma dahil sa mga sinabi nito sa Kamara. At kung kinakailangan, maghahain din daw ang senador ng resolusyon para paimbestigahan sa Senado ang mga akusasyon ni Garma, gayon din ang buong issue ng war on drugs para lumabas na raw ang katotohanan. Ang PNP chief naman noong Duterte drug war, muling pinasinungalingan ang mga sinabi ni Garma. Sa isang pahayag ni Senator Ronald de la Rosa,
Sinabi niyang wala siyang alam tungkol sa reward system. Wala rin daw siyang budget para dito. Pero base sa diagram, isang pulis sa dating CIDG-11 Chief Edelberto Leonardo ang taga-brief daw sa mga hepe ng PNP tungkol sa drug war. Ang kanyang tauhan naman na si alias Pedro ang itinalaga umanong magde-deposit ng pera. Ayon sa ilang kongresista, baka kumanta rin si Leonardo. Nananatili namang bukas ang Quadcom kung gusto na ring humarap ni Duterte, Go at De La Rosa. Dagdag naman ni Go, nakakalungkot na ang dating supporter ng drug war ay nag-iba na ngayon. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa gitna niya, nanawagan si ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na ibigay sa International Criminal Court ang findings ng Quad Committee. Magagamit daw ito sa pagbuo ng kaso para sa crimes against humanity. Pero ngayon pa lang, iginiit ng Administrasyong Marcos na hindi ipadadala ng Pilipinas sa tribunal ang mga naging testimonya sa ginagawang pagdinig. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na magbabago ang pananaw ng Pangulo tungkol sa ICC at hindi na tayo babalik bilang miyembro nito. Nadagdagan ang Marcos supporters habang nabawasan naman ang sa mga Duterte base po yan sa isang survey. Posibleng epekto yan ng mga isyong pinupukol kay VP Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Lalo pang nahati ang taga-suporta ng mga Marcos at mga Duterte. Sa pinakabagong survey ng Okta Research, dumami ang supporters ng Administrasyong Marcos habang kumonte ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Sa tugon ng basa survey ngayong third quarter, 38% ang pro-Marcos. Mas mataas kumpara sa 36% noong second quarter. Bumaba naman sa 15% ang pro-Duterte mula sa 16% noong nagdaang survey. Ginawa ang survey noong August 28 hanggang September 2 sa 1,200 respondents. Naniniwala si Political Science Professor Dennis Coronacion na nakaapekto sa pagbaba ng supporters ng mga Duterte ang mga isyong ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Last week of August until the first week of September, she's already being invited to defend her her budget at saka yung to defend what happened with her confidential fund at saka yung intelligence fund. Probably at around that time. If not, baka kung aftermath yan. Kahit single digit lang ang ibinaba, kung magtutuloy-tuloy, posibleng makaapekto raw ito sa mga kaalyado ng mga Duterte, lalo sa darating na bilang Pilipino 2025. But it depends on the people whether or not they're going to believe all this information. Pero so far, based on the trend, I think that the public opinion is tilting towards whatever picture is being painted about the Dutertes. Parang naniniwala, nagiging pro-Marcos. Wala pang reaksyon ng kampo ng mga Duterte at ng mga Marcos kaugnay ng survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Magmamahal na nga ang petrolyo, sasabayan pa ng pagmahal sa singil sa toll sa NLEX Connector. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. 14,500 ganyang karami ang mga motoristang nakikinabang sa NLEX Connector araw-araw. Simula bukas, ang ginhawang hatid ng NLEX may katumbas ng mas mahal na toll. Para sa mga Class 1 na sasakyan gaya ng kotse, magiging 119 pesos na ang singil mula 86 pesos. Sa Class 2 naman, gaya ng mga bus at 4-wheeler truck, 299 pesos na ang toll mula sa 215 pesos. At sa Class 3 o mga trailer truck, magiging 418 pesos ang 302 pesos na toll. Nangangamba ang ilang motorista sa dagdag singil. Para sa bus namin, mahirap talaga yan, sir. Kasi diesel natin, tumataas na naman uli. Bumaba na nung nakaraan yan. Wala pa tayong hanap buhay. Senior na dapat may discount. Paliwanag naman ng Metro Pacific Tollways, binabawi lang nila ang hindi nila nasingil ng buksan ng tollway noong March 2023. Pero ayaw rin naman nilang mabulaga ang mga motorista sa dagdag singil, kaya unti-unti ang taas presyo. Tiniyak din ng Toll Regulatory Board na dumaan sa masusing pagsusuri ang panawagang toll hike. Siguro naman po maintindihan din nila
na may pangangailangan din ng ating investor operator. So, nang matapos din po nila ng maayos itong proyekto natin. May tinatayo pang bahagi ng NLEX connector para maidugtong na ito sa Skyway. Kaya maaari pang masundan ang dagdag singil. Pero para sa tollway operator at sa otoridad, ang bahagyang pag-aray ng bulsa may kapalit namang ginhawa sa kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod sa Pulsa Video, gasoline boy tinaga ng customer sa Tagum City. Nakawalang toro, inatake ang isang lalaki sa sidewalk sa China. At K-pop idol Ro Woon at isang Spanish actress na doble ang edad sa kanya, galawang magjowa raw sa isang nightclub. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Biglang tinaga sa mukha ang isang gasoline boy sa Tagum City. Nagpagulong-gulong ang biktima para makalayo sa nanagang customer. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Pasado alas 9 ng gabi nitong Biyernes, huminto ang rider na ito sa isang gasolinahan sa Tagum City. Agad naman siyang nilapitan ng gasoline boy at inasikaso. Umalis siya saglit habang nagkakarga na ng gasolina ang motor. Pagbalik ng gasoline boy, bahagyang humakbang palayo ang rider habang hawak ang isang mahabang bagay. Nang humarap, bigla na lang niyang tinaga sa mukha ang gasoline boy. Ang biktima, natumba at nagpagulong-gulong palayo sa suspect. Agad namang tumakas ang nanagang rider matapos ang insidente. Pero naaresto rin siya ng mga pulis noong araw ding yun. Nakuha rin sa kanya ang ginamit na itak. Inaalam pa ang motibo ng pananaga. Nahaharap siya sa reklamong frustrated murder. Ligtas naman ang biktima na agad na isugod sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Ginit-git na naman ng Chinese Maritime Militia vessel ang barko ng BFAR malapit sa Pag-asa Island. Dahil sa mga pangharas ng China, duda si Defense Secretary Gibo Teodoro na seryoso ang China sa pagpapahupa ng tensyon. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Sinagot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang sinabi ng China kamakailan na committed umano itong ayusin ang maritime differences ng Pilipinas at China. Handa rin daw makipagdialogo ang China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Buwelta ni Teodoro, anong klaseng dialogue yun? Monologue na naman na sila lang ang naniniwala. Committed din tayo sa dialogue basta alam natin di tayo niloloko. Committed talaga sila sa dialogue pero committed din sila sa illegal action. Noong Biyernes nga, ginit-git ng Chinese Maritime Militia vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Cabaylo sa Sandy Cay 4 malapit sa Pag-asa Island. Dahil dyan, nagkaroon ng UP ang ating barko. Nagsagawa pa raw ng dangerous maneuver ang barko ng China at sinubukan tayong harangin. Sa kabila niyan, natuloy pa rin ang routine maritime patrol ng BFAR. Kamakailan lang umapela si Pangulong Bongbong Marcos sa kapwa niya heads of state na paspasan ang pagbabalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea para mapigilan ang tensyon. Kabilang ang China sa nagsabing makikipagtulungan sila rito. Pero ayon kay Teodoro, I will not give a thought on whether or not China will align. But let's scrutinize na lang their actions and what are they putting forward in the discussions on the Code of Conduct that I would like to see. Hahayaan na raw ng DND ang Department of Foreign Affairs na magdesisyon sa dapat gawin sa mabagal na pag-usad ng Code of Conduct. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Natagpuan sa ilog sa Langidan, Abra ang bangkay ng isang lalaki matapos malunod noong nakaraang linggo. October 6 na malunod ng lalaki sa Calaba River sa bayan ng Bangged. Base sa investigasyon, sumakay ng van ng lalaki para tumuwid sa ilog at kumuha ng mga kahoy. Pagbaba niya ng van sa kalagitnaan ng ilog, bigla siyang tinangay ng tubig at nawala. Sa Baguio naman, nalunod sa creek ang 14 na taong gulang na lalaking nagtangkang magnakaw ng bike. Ayon sa pulisya, pumasok ng bakuran ng binatilyo para tangayin ang bike pero naaktuhan siya ng may-ari. Nataranta ang binatilyo kaya't agad siyang tumakas at tumalon sa creek. Naiahon siya kalaunan at dinala sa ospital pero namatay rin.
Samantala, hindi pa ipatutupad ng Department of Education ang pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue sa pagtuturo mula kindergarten hanggang grade 3. Pag-ilino ng DepEd, kailangan munang maglabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR bago ito ipatupad. Sa ilalim ng batas, ibabalik na sa Filipino at English ang wikang gagamitin sa pagtuturo sa mga estudyante. Taong 2012 nang ipatupad ang mother tongue para mapadali ang pag-unawa ng mga bata sa kanilang leksyon. Ang mother tongue ay ang unang natutunang dialekto ng bata gaya ng Bisaya, Ilocano at iba pa. Tutol dyan ang ilang grupo ng mga guro. Mahihirapan daw kasing umintindi ang mga mag-aaral sa kanilang leksyon. Showbiz tonight na tayo. How true na may kahalikan daw sa isang bar ang K-pop idol na si Rowoon. Ayon sa Spanish media, nais patang magkasama si Rowoon at Spanish sexy actress na si Sonia Monroy sa isang nightclub noong Milan Fashion Week. Sumasayaw silang dalawa base sa nag-viral na video. May nakakita pa raw na naghalikan sila doon, pero wala namang malinaw na ebidensya dyan. No comment pa naman sina Rowoon at Sonia. Nakilala rin si Rowoon sa mga K-drama na Extraordinary You at Tomorrow. Umalis na sa K-pop group na Rise ang member nitong si Sunghan. Sa kanyang statement, alam daw niyang sineryoso ng marami ang pagbabalik niya. Pero aware din daw siya kung gaano kabigat ang sitwasyon. Nag-worry raw siya matapos niyang pag-isipan kung makakasagabal siya sa co-members at kumpanya nila na SM Entertainment. Kaya para kay Sunghan, makabubuti para sa lahat ang pag-alis niya. Ayaw din niyang masaktan ng fans. Dagdag pa niya, nasasaktan siya kapag nag-aaway ang fans dahil sa kanya. Kahit wala na sa grupo, i-cheer pa rin daw ni Sunghan ang Rise. Last year lang nang mag-hiatus si Sunghan sa grupo dahil sa kontrobersya ng kanyang past relationship at paninigarilyo umano sa public. Susunod, toro sa China, bigla na lang nanugod sa gilid ng kalsada. Dalawang rider na nagkakarerahan sa India patay matapos sumalpok sa kotse. At for the first time, aktor na si Donnie Pangilinan sumabak na rin sa runway. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Isang Pinay ang kumpirmadong patay sa pananalasan ng Hurricane Milton sa Florida sa Amerika. Nabagsakan siya ng malaking sanga sa pinagtatabuhan niyang facility para sa mga senior citizens. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawit. Kakanta muna ng birthday ni Mami. Happy birthday to you. Ito sanang surprise video birthday greeting ni Windy Santos sa kanyang inang si Luisa Santos nitong Huwebes. Pero hindi na yan napanood ni Luisa. Isa siya sa 16 na nasawi sa pananalasan ng Hurricane Milton sa Florida sa Amerika. Kwento ni Windy, operator o tagapangasiwa ng isang facility para sa mga senior citizen ang ina niyang si Luisa. October 10, bahagyang humupa ang pananalasan ng Hurricane Milton sa Tampa. Nagkalat ang mga sanga ng puno sa bakuran ng pasilidad. Kaya agad yang nilinis ni Luisa para hindi raw makapahamak sa mga matatanda sa shelter. Pero wala pang 5 minuto, isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa ginang. Nabagsakan na pala siya ng malaking sanga. Meron siyang isang parang sharp edge. So yun yung tumama sa likod niya, sa likod sa batok niya. And then yun ang daming dugo. Isinugod pa sa ospital si Luisa pero agad ding nasawi. Nakikipag-ugnayan naman na ang Department of Foreign Affairs sa pamilya Santos para maiuwi at mailibing sa Pilipinas si Luisa. Sa huling tala, halos 200,000 Pinoy ang nasa Florida. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Nauwi naman sa kamatayan ang karera ng mga riders sa India. Makikita ang papalikong sasakyang ito sa intersection ng Cooch Behar. Bago pa ito makatawid sa kabilang kalsada, biglang sumalpok ang dalawang paparating na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, nagliyab ang mga ito. Sumaklolo naman ang ilang motorista pero nasawi ang dalawang rider.
Nabulabog ang ilang residente ng Hunan Province sa China nang biglang magamok ang isang toro. Napahiga ang street sweeper matapos biglang sugurin ng hayop. Agad namang tumayo ang sweeper at tinaboy ang toro gamit ang walis. Bukod sa kanya, inatake rin ng toro ang isang repair shop. Isa-isang nagpulasa ng mga tao palabas. Hindi nakuha sa video pero sinugod din ng toro ang ilang motorista at pumasok pa sa supermarket. Agad rumesponde ang pulis at napatay ang toro. Hindi pa malinaw kung paano ito nakawala. Pinagbayad ng danyos ang may-ari ng toro. Rumesback ang makeup artist ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa chikang nagnakaw siya ng contacts sa fashion industry. Sa IG reply ng makeup artist ni Pia na si Justin Soriano sa isang netizen, sinabi niyang Pia never ever stole contacts and Pia is Pia. Nag-runway show na raw sa New York ang Pinay Beauty Queen noong kakapanalo pa lang niya sa Miss Universe. Marami na rin daw pinuntahan si Pia na fashion shows noong 2015. Imbento lang daw na nandaya siya para magalit sa kanya ang mga tao. Parinig pa ni Justin, the universe is so powerful. You throw hate, the hate goes back to you. Quote unquote. Bukod dyan, friends din daw ni Pia friends din daw si Pia at ang mga kilala sa international fashion scene na sina Imran Ahmed at Natalia Vodyanova. Kaya bakit pa raw siya magnanakaw ng koneksyon? No comment pa naman dito si Pia. Bago yan, nag-trend din ang pag-congratulate ng friend ni Pia sa kanya nang ma-invite siya sa isang fashion event. May parinig pa yan na may isang tao raw ang hindi makakapunta. Hinala ng netizens, patama ito kay Heart Evangelista matapos niyang i-decline ang invitation sa kanya ng naturang event. Speaking of runway, rumampa na rin dyan for the first time ang aktor na si Donnie Pangilinan. Pinost ni Donnie ang mga litrato ng pagrampa niya sa local runway sa Makati ng Pinoy fashion designer na si Rahul Larel. Head-turner and stunning ang aktor sa kanyang beige trench coat and pants with a cap. Bumuhos ng pagbati dyan ng kanyang fans at ilang celebrities gaya ni na Ann Curtis, Jericho Rosales at Casey Concepcion. Dyan lang kayo mga kapatid, may ichichika pa ako mamaya. Abangan, pagpapalayas kay Lina sa bahay ni Rigor sa Batang Quiapo, ikinatuwa ng viewers. At twice, 17 new jeans at ilang BTS members maglalaban-laban sa 2024 Mnet Asian Music Awards. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Attention K-pop fans! Simula na ng botohan para sa inyong mga bias sa much-awaited na Mnet Asian Music Awards o 2024 Mama. Nominado dyan ang mga grupong 17, Twice, pati na si Jennie at Jungkook. Narito ang report ni MJ Marfori. Twice! 17! New jeans! At Stray Kids! Ilan lang sila sa mga bigating grupo na nominado sa inaabangang taon-taon ng K-pop fans na Mnet Music Asian Awards o MAMA 2024. Magtatapat ang 17 at Stray Kids as Best Male Group. Pasok din sa category ang Enhypen, Tomorrow by Together, NCT Dream, at Zero Base One. Maglalaban naman sa Best Female Group ang Twice, New Jeans, G-Idol, Le Sserafim at IVE. Intense din ang tapatan sa Best Male Artist. Nominated dyan ang Jikook o sina Jimin at Jungkook ng K-pop sensation na BTS. Makakatapat nila sina Baekhyun ng EXO, Taemin ng SHINee, at I.M. Youngwoo. Aiming for the Best Female Artist naman ang kaka-comeback lang na si Blackpink member Jennie.
Kalaban niya dyan si Nayo ng Twice, Taeyeon ng Girls' Generation, Yugi ng G-Idol at ang nation sweetheart na si IU. Nominado rin sina RM at J-Hope ng BTS sa Worldwide Fans Choice Male category. Ang mas intense, makakalaban din nila dyan ang co-members nilang sina Jungkook at Jimin. Sa November 21 sa Los Angeles, California, unang gaganapin ang Mama 2024. Meron din sa Osaka, Japan sa November 22 at 23. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa, evicted na sa bahay ni Rigor si Lena, played by Mercedes Cabral sa hit serye ng FPJ sa Batang Quiapo. Tatandaan mo to, Marites. Aalis ako pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang dapat na akin lang. Wala kang babawiin. Kasi kahit kailan naman hindi naging iyo. Wa-epek ang pagmamakaawa ni Lena kay Rigor, played by John Estrada, na huwag siyang palayasin. Pinagtinginan pa nga siya ng kanilang mga kapitbahay habang dala ang kanyang mga gamit. Tuwang-tuwa naman dyan ang netizens na gumawa pa ng pang-Pinoy Big Brother memes. Napapanood ang Batang Quiapo alas 8 ng gabi dito sa TV5. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipoon. Happy Monday mga kapatid! At para man sa ating pabaong Pampa-Good Night, bangus na naging bato pa. Yan ang sinapit ng isa nating homebody sa Bataan. Ay, sarap! Masarap! Iniwan lang saglit ng uploader ang bangus sa lababo. Nilagay niya ito sa planggana para i-defrost at maluto. Nalingat lang siya saglit at ayun, tinangay na at pinagpestahan ng mga pusa. Bilang isang fur mom, hinayaan niya na raw na ubusin ito ng mga pusa. Higit 2 million views na ang viral video na yan sa TikTok. Yan ang mga pusakal. Nalingat ka eh. Ganun talaga. Kamagilingat. Sisi ng pusa. Tsaka gutom, ibig sabihin pag gano'n. Tsaka ang dami nila. Dami nang nakinabang. Oo, nakinabang. Nakatulong na siya. Yes. Pero siya yung gutom. Oo. Umahaba ito. Mamaya, asa na pinag-usapan natin. Mga kapatid, 72 days na po at Pasko na. At yan pong 45 minuto pag-imahin sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.